Basta kay Zero dyan, ibang klase. Let's go! So last part na tayo ng ating discussion tungkol sa job order costing. So meron na tayong dalawang videos, no? Yung unang video natin, pinag-usapan natin yung iba't ibang cost accumulation methods, tsaka yung valuation methods. Tapos yung pangalo naman, kung ano yung mga documents na ginagamit sa job order costing, no? So ngayon naman, subukan nating mag-journalize. Tapos subukan nating gamitin yung job cost sheet para mas ma-familiarize ka at mas ma-appreciate mo yung job order costing. Kasi i-apply na natin ito if in case meron na tayong transaction. Okay? Sige. Meron akong hinandang mga transactions, tapos gagawa natin siya ng journal entry. Okay? Ayan. So meron tayo dito mga pin-repair na transactions na gagawa natin ng journal entries. So first, the following transactions illustrate the flow of cost for the fabrication department. Ito yung department kung saan halimbawa kabilang tayo. Ito yung gagawa natin ng journal entry. During September 2024, work on several jobs including job #PF108 was performed in fabrication during that month. So for example, isa nga ako doon sa last videos natin na halimbawa, isa akong company na customize ng mga fences or ng mga gates. So ako yung nagfa-fabricate ng metal, ini-install yon tapos finishing. So yung services natin, dumadaan siya sa tatlong department: fabrication department, installation, tsaka finishing. So yun yung mga departments pag tayo nagpo-provide ng services. So halimbawa, si fabrication department, marami siyang jobs na ginagawa. So ibig sabihin, si company maraming customer, tapos yung mga customers, dumadaan lahat yan sa fabrication. Yun nga lang, magkakaiba yung customers requirements natin. So itong si fabrication department, meron siyang isang job na ginagawa sa ngayon na ang pangalan ay job PF108. So yun yung pina-perform niya during the month of September. Okay? So sana na-gets natin yun. Si fabrication department, marami siyang job na ginagawa. Isa doon si PF108. Yun yung ginagawa niya ngayon. Okay? During September 2024, material requisition forms L40 to L55 indicated that raw materials costing 5,420 were issued from the warehouse to the fabrication department. So halimbawa, nakabili na ng materials dito, nasa warehouse na. So ngayon, itong si fabrication department, gumamit siya ng materials requisition form. Okay? Para saan yon? Yung materials requisition form, ginagamit siya kapag may kailangan kang materyales sa iyong department. In the case of fabrication department, nagre-request siya sa warehouse ng mga raw materials na gagamitin niya para sa job 1PF108. Kung walang materials requisition form, hindi po pwedeng bigyan siya. Kasi ito ang evidence ni warehouse na siya ay ito yung evidence ni warehouse na meron siyang ibibigay sa fabrication department dahil may nire-request siya. Aprobado ito ng kanilang manager ng fabrication department tsaka ng warehouse department. So, that's an important document. Yung nire-request ng fabrication department ay raw materials na nagkakahalaga ng 5,420. Dun sa nature and classification of cost natin, ang raw material ay nahati sa dalawa, direct at indirect. Okay? So ulitin natin, ano nga bang ibig sabihin ng direct materials? Although ito ay kasama na sa nature and classification videos natin, pero sige, i-ano natin. Nandito ka na rin lang naman, para hindi mo na tingnan yun, discuss natin. Ang direct raw materials, pag sinabi nating direct, yung raw material na ginamit mo dun sa finished product, madali mo siyang matetrace kung ilan yung nagamit mong raw material. Halimbawa, let's say, yun, fabrication department ka, yung bakal. Malalaman mo kung ilang bakal ang ginamit dun sa job na yun. Madali mo siyang ma-identify. So, traceable siya. Okay? Ang hindi traceable, yung mga indirect. Okay? So, not directly traceable. Ibig sabihin, i-estimate mo ito kung ilan yung nagamit doon sa particular product na yun. For example, kung ikaw ay nagfa-fabricate, gumagamit ka ng mga welding rod, halimbawa lang. Yung welding rod na yon, hindi mo naman ma-identify kung ilan yung total na nagamit mo sa isang
product. So mahihirapan kang i-trace. Therefore, in-estimate mo na lang kung ilang welding rods ang nagamit mo doon sa entire job. Okay? Tapos, yun yung parang i-charge mo gamit ang isang predetermined overhead rate. So sabi dito, the materials inventory account or the raw materials inventory account may contain cost of both direct and indirect materials. So sabi doon sa atin, yung 5,420, 4,875 daw dyan ay direct materials. Okay? Direct materials. Yun daw yung ginamit sa job PF108. Tapos 520, okay? 520 direct materials na ginamit sa ibang job. Direct materials, other jobs. Okay? Direct materials pa rin siya, pero other jobs nga lang. Ito, job PF108. Ito yung ginagawang kasalukuyan ng fabrication. Tapos yung 25, yan daw ay indirect materials. So, importanteng mahalaga, di ba? Importanteng mahalaga. Importanteng malaman mo kung magkano sa raw materials ang direct at indirect dahil magkaiba sila ng journal entry. Magkaiba sila ng journal entry. Okay? So, paano nga natin to entry hat? Ayan. Una, for every job, gagawan mo siya ng subsidiary ledger ng work in process. So, di ba, sabi natin dun sa ating previous videos, kapag nagsimula ka na, yung raw materials, mapupunta na yan sa work in process ledger or work in process inventory account. Work in process inventory account. Di ba sabi natin may tatlong klase ng inventory ang isang manufacturing. Raw materials inventory, work in process inventory, tsaka finished goods inventory. Okay? The moment na may ginamit kang materyales sa production, magsisimula ka ng maggawa ng work in process inventory. So magre-record ka ng work in process inventory. Therefore, kapag direct ang pasok niyan, work in process inventory. Work in process inventory, okay? Pero dahil siya ay maraming jobs na ginagawa, i-identify mo kung anong job yon, para saan job yon. Let's say PF108. Ito yung subsidiary ledger ng work in process inventory. Debit yan. Debit work in process inventory, 4,875 dahil inventory ay isang debit balance account. Nag-i-increase yan dahil may ginamit kang materyales, so yung work in process na dagdagan. Okay? What else? Work in process, another one. Work in process inventory para naman sa other jobs. Other jobs. That is 520. Basta direct material, ang pasok niya ay work in process inventory. Tatandaan, direct materials, ang pasok niyan, work in process inventory. You just have to specify what job number are we referring to. In this case, PF108, and meron din daw other jobs. Okay? Tapos, anong gagawin mo doon sa 25? Paano naman to? Indirect to. Kapag indirect, ang pasok niyan ay overhead muna. Iipunin mo yan sa manufacturing overhead. So meron kang debit. Ang overhead ay isang cost, isang expenses yan. So ang expense ay normal side niya ay debit. So pag nadagdagan ng expense, debit, di ba? Ang expense natin, kapag dinebit mo, it increases. And kapag kinredit mo, it decreases. Okay? Yan. So ngayon, dahil may ginamit tayong indirect materials, at ang pasok niya ay overhead, at ang overhead ay isang expense, may ginamit kang materyales na dagdagan yung expense mo. Okay? So, debit, manufacturing, overhead. Okay? Pinagli ko na lang manufacturing manu. Manufacturing overhead, okay? You have 25. Pwede mong ilagay dyan kung anong department. Kasi kung halimbawa naman, marami kang meron kang subsidiary ledger ng manufacturing overhead. Okay? So, merong iba pang authors na ginagamit tayong manufacturing overhead control. Sa ngayon, dyan mo muna iniipon yung mga indirect costs natin. Then credit, raw materials, inventory. Raw materials, inventory.
which is equivalent to 5,420. Okay? Yan. So bakit ka nag-credit ng raw materials inventory? Kasi ang raw materials inventory ay isang inventory account yan na nadadagdagan kapag may binibili ka, nababawasan kapag meron kang ini-issue. Okay? May binibigay ka sa mga nagre-request. So nabawasan yung raw materials mo. Pag nabawasan ang inventory, inventory credit. Kasi siya ay isang asset, normal side niya debit, 'di ba? So purchased 'yan. Purchase ay debit. Okay? So you have your first journal entry. Kapag ginamit mo na yung materyales, nagsimula ka ng mag-produce, gagamit ka na ng work in process inventory account. You just have to specify what job number. And then, kung siya ay direct work in process, kung indirect, ang pasok niya ay manufacturing overhead muna, pansamantala. Doon mo iniipon lahat ng indirect costs mo. Okay? So, hopefully, nasundan natin yung ating unang journal entry. Okay? Next. The September timesheets and payroll summaries for the fabrication department workers were used to trace direct and indirect labor. Oh, yung labor, meron ding direct at indirect. The total labor cost for the fabrication departments for September was 9,599. Ito daw yung pinasweldo mo. Ito yung cost of labor. Okay? Job PF108 required 6,902 of direct labor cost combining 2 biweekly pay periods in September. The remaining jobs in process required 1,447 of direct labor cost and indirect labor cost for the amount of total 1,250. So kagaya ng labor, kagaya ng raw materials, ang labor nahati rin sa dalawa. Direct at saka indirect. Yung mga direct labor, ito talaga yung directly engaged in production. Sila yung pinagdadaanan ng product. Halimbawa, yung mga nagfa-fabricate ng bakal, mga direct labor yan. Yung mga nag-i-install ng bakal, mga direct labor yan. Yung mga nag-finish ng bakal, direct labor yan. Lahat ng yan na parang dumadaan sa kamay ng mga empleyado, yung product, direct labors yan. Eh ano naman yung mga indirect? Ito yung mga hindi dinadaanan ng product pero kailangan sila sa production. Halimbawa, yung mga quality control, okay? Yung mga inspector, yung mga supervisor ng production. Again, we're talking about production only ha. Hindi kasama yung mga admin, mga sales, marketing, other than production, hindi kasama. Ang pinag-uusapan lang natin, mga production-related expenses or mga labor. Halimbawa, yung janitor, yung sweldo ng janitor, naglilinis sa production facilities, hindi siya direct pero siya ay involved sa production. Okay? Yung maintenance ng mga machines, kasama rin yun. Okay? Hindi man sila directly engaged or involved in producing the product, they are important in the whole production department. So sila yung mga indirect. Okay? At saka hindi rin traceable yung kanilang labor sa isang product. So, let's read again. Meron daw 9,599 na pinasweldo si fabrication department. Tapos yung 6,902 direct labor cost siya. Pero yun yung related sa job PF108. Tapos meron pa tayong 1,447 also direct daw. So related siya sa other jobs. Then finally, the last one, 1,250, related na siya sa indirect labor. Right? Yan. So, how do we journalize this? Yan. So ngayon, ang work in process ay binubuo ng direct materials, kaya tayo nag-debit kanina. This one, debit work in process, direct materials yan. Direct labor, so ngayon, direct labor. So debit,
work in process inventory, work in process inventory, uh, PF108. So specify natin yung job number. That's how much? 6,902. Also, ito yung work in process ng PF108. Yan. Another direct. So that should be in work in process inventory. Other jobs. Other jobs. 1,447. And finally, sabi nga natin, pag indirect cost, ilalagay mo muna yan sa manufacturing overhead control. So debit, manufacturing overhead control. So 1,250. Okay? And then finally, assuming hindi ka pa nagpapasweldo, payable muna. So wages, payable credit. Ito yung utang mo, no? Papasweldo mo saan. So ito, napunta na dito. Malapit na tayo matapos yung working process natin, yung mga binubuo nating product, malapit na matapos. Meron ka ng materyales, may materyales ka na, meron ka ng labor, direct labor. Okay? So basta direct yan, ang pasok niyan ay work in process inventory. Debit kasi siya ay nadadagdagan. Pag inventory nadadagdagan, debit siya, di ba? Pag ang inventory nadadagdagan, anumang klase yan, raw materials, work in process, or finished goods, basta siya ay nadadagdagan, debit. Pag nababawasan, credit. Kaya naman dito kanina, nabawasan yung inventory mo kasi may binigay ka sa fabrication department. So, nag-credit ka. Credit, raw materials, inventory. Okay? So far, so good. Nakadalwa ka na, no? So, kung medyo nalilito ka, ulit-ulitin mo yung ating discussion. Basta magets mo siya kung bakit. Again, bakit siya dinebit, bakit siya credit. At the end of the day, it still boils down on how well yung pagkakaintindi mo sa rules of debit and credit. Kasi nga, ang cost accounting is more like basic accounting pero manufacturing. Okay? So, medyo balikan mo yung basic accounting mo kung nahihirapan ka kung bakit debit or credit. Kasi dapat talaga tapos ka na muna doon. Okay? Next. Let's go to the next one. Number 3. The fabrication department incurred overhead cost in addition to indirect material and indirect labor. So, sabi daw dito, bukod dun sa indirect material tsaka sa indirect labor, meron pa siyang iba pang overhead cost na nagastos or na-incur. Kagaya ng factory building and equipment depreciation. Ayan. Yung overhead natin, binubuo siya ng indirect materials, indirect labor, and other overhead. Okay? Ano yung mga other overhead? O kasama dyan, ilan lang sa mga kasama dyan, depreciation ng mga machineries ng related sa factory, building, kasama rin doon, insurance, basta related siya sa production or manufacturing. What else? Utilities. Utilities. Yan. Yung mga repairs and maintenance. Repairs and maintenance. As long as it is related to the factory. The rent. Kasama rin ng rent. Yan. Et cetera, et cetera. Madami pa yan. As long as siya ay related sa factory, pero hindi mo siya maklasify as materials or labor, other overhead yan. So sabi dyan, meron tayong depreciation. Okay? Depreciation amounting to 2,500. Okay? What else? Meron din tayong insurance and 1 month, 200 yun na-expire. Okay? Nagkaroon ka ng prepaid insurance pero may na-expire na siyang 1 month so 200 daw yun. Meron ding repairs and maintenance 500 and then yung miscellaneous, iba pang mga overhead 800. Okay? So, these costs were credited to various accounts. Okay? Various accounts. So, paano natin siya i-record? So, all in all, how much is this? Yung nalimutan ba ako? Ay, para may nalimutan ako. Utility. Yan. Utility, 1,900.
Okay, so magkano yung lahat? 25 plus 200 plus 500 plus 800 plus 19. So that's equivalent to 5,900. So dahil lahat namang yan ay related sa overhead, isang debit na lang yan. Ang overhead ay cost, expense. At ang expense ay pag tumataas, dinedebit mo. Pag nadadagdagan, dinedebit mo. So therefore, debit, manufacturing, overhead, control. That's equivalent to 5,900. Sama-sama lahat ng mga overhead gamit ang manufacturing overhead control. And then, yung mga credit, iba't iba siya. Depende kung anong klase ng expense. Yung depreciation, anong kapartner niyan sa credit? Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. 2,500. Yung insurance, dahil na-expired na daw siya. Expired. Eh di ba kapag na-expire, part ng adjusting entry natin, kung ikaw ay nagbili ng insurance, debit prepaid insurance, credit cash, di ba? Nagbili ka ng insurance. Eh na-expire na siya. Kailangan mo siyang i-adjust. Yung prepaid na gamit na, magiging expense na. Kasi kapag ang asset ginagamit mo, minsan nagiging expense yan. So debit, insurance, expense, credit, prepaid, insurance. Prepaid expense tuloy. Prepaid insurance. Yan. Eh dahil related sa overhead siya, yung insurance expense na andito na yan, nasa loob na yan. So, ang i-credit mo na lang ay ito. Credit, prepaid, insurance. 200. Okay? Repairs and maintenance. Okay? Sabi dito, ang repairs and maintenance daw were paid in cash. O credit, cash. 500. Okay? What else? Miscellaneous. Yung miscellaneous is various accounts daw ang credit. Credit, various accounts. Sinabi naman dyan sa taas. Various accounts, 800. Tapos yung utilities, sabi daw, natanggap mo yung bill ng kuryente mo or utility, pero babayaran mo siya sa October. Ano ba ngayon? September. So next month mo pa siya babayaran. So that will become payable. So utilities, payable. 1,900. So ito na ngayon, kung papansin natin, wala tayong work in process na ginamit. Kasi so far, these are all actual. These are all actual overhead. Okay? Lahat ito ng nagastos mong overhead. Wala ka pang ina-apply sa work in process. So far, ito yung mga ginastos mo na related sa overhead. Hindi siya related sa direct material, hindi siya related sa direct labor, so related siya sa overhead. Kasi siya ay indirect. Okay? Indirect siya. Ayan. So far, nakatatlong journal entry ka na. Journal entry para sa materials, journal entry para sa labor, at journal entry para sa overhead. Ngayon naman, yung overhead mo, kailangan mo siyang i-apply sa work in process. Kasi kinukulang pa tayo. Yung work in process natin, nakapaglagay na tayo ng direct materials, which is ito yon. Okay? Ayan yon. Nakapaglagay na tayo ng direct labor. Ito yon. Okay? Direct labor. Ito yung indirect. Okay? So kulang pa tayo ng overhead. Pero yung overhead dapat applied. Applied. Paano natin gagawin yan? Madali lang yung work in process eh. Yung direct material saka direct labor. Pag sinabing direct, salpak mo agad sa work in process. Paano naman itong applied overhead? Saan manggagaling yan? Okay? Yun yung kasunod natin. Number 4, Deans prepares financial statements monthly. To do so, work in process inventory must include all production costs, direct material, direct labor, and overhead. So tapos na tayo dito. Tsaka dito, ito hindi pa. Yung nagawa natin, meron na tayong direct materials, meron tayong direct labor. Yung applied overhead, wala pa. Ang meron tayong actual. Ito. Ito yung mga nagastos natin or na-incur natin actually.
pero hindi pa natin yan nilalagay sa work in process. Paano gagawin? Overhead is applied to production at Dean's Ironworks based on departmental predetermined overhead rates. Pag sinabi nating predetermined, may ginagamit silang rate kung magkano ang i-charge nilang overhead. So, dito sa company daw ni Deans, may tatlo siyang department. Ito yung ginagawa natin. Fabrication, pag natapos sa fabrication, installation, pag natapos sa installation, finishing. Each department may have more than one rate. In fabrication, sa atin, ang overhead is applied using two predetermined overhead rates. Meron tayong dalawang ginagamit na rate kung paano natin i-charge ang overhead sa work in process. Gamit ang direct labor hour, 12 pesos, or machine hour, 30 pesos. So sabi, sa buong September, lahat ng empleyado ni Fabrication Department ay gumamit ng 260 hours of direct labor time. Direct labor time, gumamit daw ng 260 hours. Okay? Para matapos yung job PF108. Tapos, bukod sa labor, gumamit din daw ng machine hours. Gumamit din ng machine hours. Okay? Na 65 hours. So, ito yung mga kinailangan mo para matapos yung job PF108. Gumamit ka ng 260 hours of direct labor and 65 hours of machine hours. Okay? The other jobs worked on during September received a total of 900 pesos. So ito ngayon yung para sa other jobs. Ito yung i-apply natin. So sa other jobs, madali na siya. Other jobs, overhead applied is 900. So madali na yan. I-journalize mo na lang yan. Ito ang kailangan natin gawin. Okay? So, ngayon, how much ang i-charge natin? So, kung kukumpitin natin, so far, ang overhead natin, meron tayo dun sa first transaction na 25 galing sa indirect materials. Okay? So, 25 yung indirect materials. Yung indirect labor is 1,250. 1,250. Ito yung kanina, naka-debit. Tapos yung other overheads, 5,900. 5,900. Okay? So far, meron tayong actual overhead incurred 25 plus 1,250 plus 59, 7,175. Okay? Pero hindi yan yung ating ilalagay sa work in process. Ang ilalagay natin yung applied. Kasi ang debit balance ng overhead is what you call actual. Okay, dito ko ilalagay. Yung debit balance ng overhead are actual expenses incurred. Yung credit side, ito yung ilalagay mo sa overhead as a work in process. Yung credit side of the overhead is what you will apply. Ito yung mapupunta ngayon dito. Yan yung mapupunta ngayon doon. Magkano? Gamit nga yung mga predetermined overhead rates. Predetermined rates. Sabi dito, si Fabrication Department ay gumagamit ng dalawang rate. Tayo yon. Una, yung direct labor hour is 12 pesos per hour. Okay? Tapos yung machine hours is saan na yan? 30 pesos per hour. Eh, ang nagamit nating direct labor hours is 260. Ang nagamit nating machine hours is 65. Ang gagawin natin, para malaman natin kung magkano i-charge na overhead, imumultiply natin yung predetermined doon sa nagamit. So, yung overhead applied is equal to the predetermined overhead rate multiplied by the usage, actual usage. Now, in the case of direct labor, okay, direct labor, meron tayong 260 hours times 12 pesos predetermined. Balik rin natin.
para masunod yung ating formula. So in the case of direct labor, 12 pesos per hour times 260 hours is equal to 3,120 pesos. Okay? And then for machine hours, 30 pesos per hour times 65 hours. Okay? 30 times 65 is 1,950. Ito ngayon yung overhead na i-charge mo kay PF 108. Okay. Ano ngayon ang journal entry? So for a total of 5,070. Ano ngayon ang journal entry natin? Dahil i-charge mo na siya or i-apply mo na, gagamitin mo na ngayon yung debit work in process inventory. PF 108. 5,070. Ito po yun. Tapos sabi dito, meron pang mga overhead applied, 900 doon sa other jobs. So sa other jobs daw yan. The other jobs worked on during September received a total applied overhead of 900 pesos. So work in process inventory, debit, other jobs, 900. And i-credit mo ngayon yung manufacturing overhead control amounting to 5,900. Tama. 5,970. Okay? So, ang ilalagay mo ngayon dito sa work in process mo, yung overhead applied, which is 5,070 for PF 108. So far, ito na lahat ang nagagastos natin kay work in process PF 108. Gumastos tayo ng materials na 6,902 para sa direct materials. Direct labor ay 4,875 pala. 4,875. Labor pa rin nakita ko. 4,875. Direct labor, okay, of 6,902. 902. At overhead applied of 5,070. Ayan. Tapos na yung ating work in process. Ito ngayon yung total cost of work in process natin. Assuming wala tayong beginning. So 4,875 plus 6,902 plus 5,070 is equal to 16,847. Ayan. So ito yung cost of work in process mo assuming wala tayong beginning inventory ng work in process. Okay? E di dahil tapos na siya, isusunod mo na yung next department. Tapos na yung job sa kanyang department. Nalagyan niya na ng materials, nalagyan niya na ng labor, nalagyan niya na ng overhead. Tapos na yon, yung PF 108. Ang kasunod ngayon, ita-transfer na natin yung cost of work in process papunta dun sa kasunod na department. So, kagaya nito, yung work in process ni PF 108 ni fabrication, okay? Ni fabrication, pupunta na siya sa work in process ni installation, kung anumang kasunod na department. Okay? So, dahil tapos na yung ating cost, yan, ita-transfer na natin. So, mapupunta na yan dito, 16,847. Kung sakaling lahat. So, para maging zero na siya. So, debit, ang mangyayari dyan, debit, work in process, inventory, pupunta na siya kay installation. Okay? Installation. Tapos, credit, work in process, inventory, fabrication. Tatanggalin niya na yan sa kanya kasi tapos na yan sa kanyang department. 16,847.
16,847. 16,847. Tapos, kung may sariling ginagastos si installation in terms of, di meron na siya dito, 16,847. Ito yung kanina, 16,847. Tapos, tin-transfer natin. Madadagdagan na siya ng sarili niyang direct materials, direct labor, tsaka overhead ni installation department. And the process repeats itself. Kung tapos na kayo yung installation, at kasunod na niyan ay si finishing, work in process, finishing, debit, work in process, inventory, finishing, credit, work in process, inventory, installation. Halimbawa, ito na yung last department. So, natapos na kay installation. Yung cost ng work in process galing kay fabrication, tapos na, nag-transfer na kay installation. Tapos may sarili pang ginagastos sa installation, sa material, sa labor, tsaka sa overhead. Ito yung total. So, ngayon ang ita-transfer niya papunta kay finished goods inventory. Okay? Kung halimbawa may finishing pa. O halimbawa, nadagdagan pa siya ng halimbawa ay 8,000 kasi may ginastos or 6,000, may ginamit pa si installation. Naging 22,000. Halimbawa, dagdagan ko to. Yung total na dinagdag is 6,000. So, ita-transfer mo yung lahat ng cost ni PF 108. Magiging 22,847 na siya. Okay? Halimbawa lang naman yan. Baka itanong ninyo, saan nanggaling yung 6,000? Huwag ka mag-overthink. Halimbawa lang, ito yung nadagdag na gastos in terms of materials, labor, and overhead kay installation department. May sarili siyang ginamit na materials, labor, at overhead. Tapos, dinala mo na kay finishing. Eh, dito na yon. Okay? 22,847, 22,847. And then again, kung may sariling ginastos yan sa department niya na materials, labor, and overhead, let's say nadagdagan ng another 6,000 ulit, naging 28,847, ganun ulit. Ang punta na niya ngayon is finished goods inventory. Finished goods inventory. Kasi for sale na siya. So 28,847. So debit, finished goods inventory, 28,847. And credit, work in process, inventory, finishing, 28,847. So yun ngayon yung cost of producing job PF 108. Gumastos ka ng 28,000. Yun ngayon yung cost niya. Tapos, yun na ngayon ibebenta mo. Papatungan mo na lang. O let's say pinatungan mo, binenta mo siya ng 35,000. Debit AR, 35,000. Credit sales, 35,000. The difference is your gross profit. Difference of sales, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka pa ng cost of sales, 28,847. Credit, finished goods inventory. Kasi nabenta mo na siya. Tanggal na yan sa kanyang inventory. So, wala na siyang amount. Okay? So, yan yung basically sinasakop ng job order costing journal entries. Okay? Depende yan kung marami kang department sa pinagdadaanan. Pwede namang isa lang. Okay? Diretso na kagad siya sa finished goods. So, kaya lang bihira yun. Yun sa mga malalaking company naman ay maraming departments. So, lipat-lipat lang. Yung work in process, ililipat mo sa isang department, papunta sa isang department. Okay? Tapos kung meron pa siyang sariling mga materials, labor, and overhead, di meron siyang sarili niyang journal entries din ha. Huwag kakalimutan. Kasi ang ginawa lang natin, fabrication department. What if si installation, may sarili pa siyang materials, labor, and overhead. So may journal entries siya sa department niya na sarili niya. Okay, kasi ang ginawa nga natin ay fabrication department. Okay? So hopefully sa video ito, kahit paano ay may naitulong ako sa inyong understanding ng journal entries. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo lang, no? Tapos kung sakaling medyo meron kang hindi maintindihan, mag-comment ka sa comment section, tapos I'll try to answer it sa ating video kasunod. Okay?
So dito natatapos yung last part ng ating job order costing, which is the journal entries. So yun lang. Sana may naintindihan tayo sa job order costing. Yun naman ang aking ini-aim. So good luck sa inyong cost accounting subject, and yun, ingat kayo palagi. Bye-bye.